We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. Then show me proof. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Mga kabayan, isa lang yan sa bahagi ng mainit na sagutan ni Senator Rapi Tulfo at Secretary Galvez sa ginawang pagdinig kahapon sa Senado. Uminit ang diskusyon nang humantong ang mga katanungan sa pundong inilalabas ng gobyerno sa proseso ng decommissioning. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo na dapat imbestigahan ng UPAPRO ang anyay katiwalian sa loob ng tanggapan. Harapan namang sinagot ng kalihim ang senador at sinabing hindi korap ang kanilang organisasyon. Nabigyan pa kayo ng English, kumbaga, ang kakapal naman po ng mukha nyo dyan. Sorry ha. Ang kakapal ng mukha nyo, tinutumbok ko po dito yung anomalya. Combatant the IDB fully identified and verified the identity. In fact, Yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa corruption. May corruption dito, whether you like it or not. do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Naniniwala ang mga senador, partikular si Rapi Tulfo, na may malaking korupsyon na nagaganap dyan sa ahensya ni Secretary Galvez. Kaya naman hinamon ni Tulfo na mag-submit ng katibayan itong si Secretary Galvez na magpapatunay na walang nagaganap na anomalya sa kanilang hanay at nakahanda siyang bawiin ang kanyang mga sinabi at magsosori pa siya kay Galvez. Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo maipaliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po rito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na may malaking korupsyon na nagaganap sa ahensya ni Secretary Galvez? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naging mainit ang pagtatalo at sagutan sa pagitan nila Senator Rapi Tulfo at Secretary Carlito Galvez sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation na pinamumunuan ni Senador Jingo Estrada ukol sa mga sumukong rebelde sa gobyerno, partikular na ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o itong MILF. Sa naturang pagdinig si Secretary Tulfo ang hindi makatugma na bilang ng mga sumukong miyembro ng MILF sa mga isinukong armas nito sa pamahalaan.
Or more. Kasi sabi nga ni Senator Amy, paano naman meron isang taong rebelde, walang armas, walang bakal, paano lalaban naman yun? Di ba? Kung batuta nga lang ang dala nun, mukhang hindi yata. O baka ang dala ng palo-palo. Senator Rafi, ang pagkasabi sa atin, 26,132 ang nag-surrender. Okay. Ang armas na nahagip, 4,600. Oh. Lumalabas sa pagdinig na umabot sa 26,000 ang sumukong MILF sa gobyerno na nabigyan ng 100,000 pesos bawat isa na nakapaloob sa programa ng gobyerno. Lumalabas na 2.6 billion pesos ang naipamahagi ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa mga sumukong rebelding grupong subalit umabot lamang sa 4,625 ang isinukong armasa. Saktahan ng lahat. There's a big discrepancy with regard to the ratio. No? Or baka naman 26,000 din yung baril na nakuha nila kailan ni-recycle. Binenta o Out of binalik. this 4,000 Pwede. Rifles or whatever, ilan yung serviceable doon? Lahat yun serviceable? Yes, sir. 4,600. Are you sure? Kasi Yes, yung mga nakikita ko sa TV, Ang yung tanong mga din, sinusurrender nila, pare mga kalawang na yun. ang tanong din ano yung mga baril na yon? Baka mga paltik na revolver? Normally, they've surrendered the cruiser weapons. Sir. Ano nga po? Uh, Carbine? 81 mm mortars, 50 caliber machine guns, Wag na yung mga machine guns. Ano po yung mga M16? M16, yes. Sir. Marami? Ano yung karamihan? Majority, sir, M16, sir. At saka M14. Okay, excuse me, Senator Tulfo. Meron tayong representative from the Okay. MILF. Dito na nagsalita si Tulfo na posibleng may korupsyon na nagaganap dahil hindi tugma ang bilang ng mga sumukong rebelde sa isinukong mga armasa. Dito pumalag si Secretary Galvez at dahil hindi niya tanggap na sila'y tawaging kurapa dahil hindi sila nagbabayad sa mga MILF combatants kundi ito mga DSWD. Ipinaliwanag din ni Galvez na hindi lahat ng rebelding grupo ay may issue ng armas sa organisasyon dahil ang iba ay personal na may baril at pahiram naman ng iba na mga sympathizer. That two MILF groups, they surrendered high-powered firearms after they were settled with the RIDO, and we saw that the power of the governor, the influence of the governor with the MILF and the MLF, we were able to gather the firearms. In fact, we have also a program National Task Force on Anti-Private. Talaga, hindi siya nagmamatch dun sa 40,000. Yes, Tama ba? yes, Your Honor, because there are, in the agreement, there's decommissioning of weapons, and there's also what the good secretary said about the small arms and light weapons program. Yes, putting that aside because that doesn't seem to be the question right now. How did you determine the identity of the 40,000 combatants? Kaya aniya nagkaroon sila ng programa ngayon na kahit na personal na baril ay surrender na rin sa gobyerno ng mga rebeldeng grupo. 100,000. Okay, ilan po yung surrendery? We term it decommission, Your Honor. Hindi, ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? 26,132. 26,132. Wow. Ilan po yung baril? We have 4,000. 4,625. So, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ho ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaking discrepancy? At ano po naging result ng inyong investigation? At meron ho bang nanagot? Meron ho bang nasibak? Sir, actually, sir, that's our demand to the implementing panel, considering that, as we said, we have a security job. Sorry sir, sorry. Ang tanong ko po, conduct na ho ba kayo ng investigation? Kasi ang laking pera po dito and discrepancy, 26 versus 4,000. We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, we investigated the documents of our agreement, and we have not seen any document that Kaya nga po, yung nag-disburse na nagbigay ng pera, 100,000 each surrender na umabot ng 26,000. Sino po yun? but the IDB Make sure na ito'y talagang surrendery. Bago nyo sana bigyan ng pera, nasa inyong baril. Pera kapalit ng baril. 100,000 po itong pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000.
Kaya nga po, including the armed forces of the Philippines. kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko pong tanong ko, huwag na tayo magpaikot-ikot, sir. Hindi, sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat nagmamatch. Ba't ka magsusurrender kung wala ka namang baril? Hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody, kasi kung ganito rin lang, ako po isa sa mga gagawa ng hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion, tumaas pa kayo, 1 point something billion.